Ito po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa bagong statement po ni Senator Ping Lacson, ang chairperson po mga kabida ng Senate Blue Ribbon Committee, mantakin nyo biglang bumaliktad po mga kabida, Okay, nung una po, nung lumabas ito kong 18 mga dating sundalo po, at isiniwalat po mga kabida na meron po silang deliveries po, mga kabida, ng mali-malitang pera po sa iba't ibang mga personalidad po, mga kabida. Parang ayaw kong maniwala po ni Senator Ping Lacson, mga kabida. In fact, gumawa po siya ng mathematical computation po dito, at doon po niya napagtanto po na imposible po, mga kabida. Kasi kung totoo po na umabot po ng 805 billion pesos po, kailangan po ng 34,000 luggages daw, mga kabida. Okay? So sa madaling salita, ayaw ho niyang maniwala dito sa isiniwalat po ng mga dating sundalo po. Ngayon, bigla na lang pong kumambyo po, mga kabida. Ito hong si Senator Ping. Okay? Naniniwala daw siya, mga kabida, na meron pong delivery ng pera. Pero as to how much, okay, yung 805 billion pesos po, parang imposible daw yon, exaggerated daw yon, mga kabida. Po. So meaning, baka bumaba po doon ho sa 805. Okay, baka nasa 500 billion, 400 billion, Okay, pinaka-list na po, yung 300 billion po. Okay, so kung ganon, granting na ganon kababa po, at naniniwala ko siya, mga kabida, na meron pong deliveries of money, hindi ba yon worth investigating, mga kabida? Okay, hindi ba kailangang magpatawag po ng investigasyon po ang Senate Blue Ribbon Committee at ipatawag itong 18 mga dating sundalo po, mga kabida? Ito, pakinggan muna natin yung naging pahayag po, mga kabida, ni Senator Ping Lacson, at iko-courtesy lang po natin ito sa Bombo Radio Philippines. Ang ipaparinig namin sa inyo, mga kabida, ay audio lang po ito sa naging pahayag po ni Senator Ping Lacson. Narito po. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. When I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver. Siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. Malinaw po, mga kabida, Sabi po niya, naniniwala daw siya na meron pong deliveries po na nangyari po, mga kabida. Pero exaggerated daw masyado yung 805 billion pesos po, Okay? Gaya na sinabi ko po kanina, kung bumaba po dun ho sa 805 billion pesos po, and since ito po ay pera po ng taong bayan, hindi po ito pera po ng pribado po, mga kabida. Dahil ako po, hindi pa ako naniniwala po na pera po ito ni Zaldico, mga kabida. Kasi yung source daw ng funds daw, mga kabida, nanggaling daw kay Zaldico, At inutusan daw niya itong mga dati niyang mga security aid, itong 18 mga dating sundalo po, mga kabida, na i-deliver po, gamit po ang mga maleta po, mga kabida, ang pera doon ho sa iba't ibang mga personalidad, mga kabida, po. Pera talaga ito ng taong bayan. Alright? Kaya nga, since pera ito ng taong bayan, kahit pag-aano pa po ka-liit, and since ibinigay po yon, isinilid po sa maleta po, mga kabida, worth investigating po yon. Okay? Kailangan pong imbestigahan, mga kabida, kasi pera po ng taong bayan eh. Okay? Bakit malamig masyado ito kung si Senator Ping noon? Okay? Kailangan po bang umabot po sa punto, mga kabida, na magkaroon po ng debate po sa pagitan po ni Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta, diyan po sa Senado, mga kabida, para lang po ma-realize ni Senator Ping Lacson na kailangan pong ipatawag itong 18 mga dating sundalo po, mga kabida? Kailangan pa bang magkasakitan po ng loob para lang po pumayag
at magdesisyon itong si Senator Ping na ipatawag itong mga dating sundalo, ano, mga kabida? Di ba? Sana, nung umpisa pa po, okay, nung lumabas itong 18 mga sundalo, whether totoo man po ito o hindi, dapat nagpatawag na po siya ng investigasyon. Kasi ang involved dito, mga kabida, is malaking halaga po. Okay? Yung 100 billion pesos po, malaking halaga na po yun. Okay? 200 pesos, 200 billion pesos po. Malaking halaga na po yun. Okay? How much more kung mas sumobra pa doon, mga kabida, ano? Okay? So, worth investigating po. Yung isiniwalat po ng mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Now, ang tanong, kailan po na-realize ni Senator Ping Lacson na talagang totoo yung deliveries? Okay? Nagkaroon ba siya ng... Siguro nagkaroon po siya ng kanyang sariling investigasyon ho dito, ano, mga kabida. Okay? At siguro ayaw lang po niyang tanggapin, ano, na meron pong bahid katotohanan po, mga kabida, yung isiniwalat po ng mga dating sundalo po, ano, mga kabida. Kasi nauna na kasi niyang sinabi na hindi po totoo yun. Okay? Imposible yun, mga kabida, no? And since doon ho sa debate po nila ni Senator Rodante Marcoleta po, mga kabida, talagang na-pressure po siya doon. Okay? Kasi, yun nga yung pambala po ni Senator Marcoleta po, pag hindi po ipapatawag ni Senator Ping sa Senate Blue Ribbon Committee, itong mga dating sundalo po, ang labas po doon, mga kabida, na ayaw pong malaman po ni Senator Ping yung katotohanan po, ano, mga kabida. Umiiwas po siya doon ho sa pag-establish po ng katotohanan. Diba? Kaya siguro napilitan po siya doon, na-pressure po siya doon, kaya pumayag po siya, mga kabida. Okay? Na ipatawag itong 18 mga dating sundalo po, ano. Okay? Kung nung umpisa pa lang, okay, whether totoo man po yun o hindi, nagpatawag na siya ng investigasyon kaagad, ano, sa pamamagitan po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, baka ngayon tapos na po yun Na-establish na siguro natin ngayon, ano, kung totoo ba yun o hindi, ano, mga kabida. Diba? Oh. Honestly, na-surprise ako dito sa statement po ni Senator Ping ngayon, ano, mga kabida. Kasi po, hindi ko inakala po, mga kabida, na naniniwala pala siya doon. Okay? Na meron pong deliveries. Alright? Sa likod po ng kanyang naunang statement po, mga kabida, na firm siya, ano? Na imposible po na meron pong deliveries kasi unang-una po, in-question pa nga niya yung credibility po ng mga dating sundalo, ano? Mga kabida, sinabi po niya, mga awol daw yon, okay? May mga kaso daw yon, ano? Mga kabida, ano po? Diba? Tapos bigla na lang pong marinig natin sa kanya, no, na naniniwala siya na meron pong deliveries po ng pera, ano, mga kabida. Sana itong sinabi po ni Senator Ping Lacson, ano, mga kabida, matitiyak po natin, ano, na magkakaroon talaga ng investigasyon po itong Senate Blue Ribbon Committee dito sa isiniwalat po ng 18 mga dating sundalo po, ano, mga kabida. I'm sure marami hong lalabas dito, ano, mga kabida. Marami hong mga personalidad po, ano, na kung hindi man po nila nabanggit dun ho sa affidavit, okay, babanggitin dito sa isasagawang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, okay. Ang problema ngayon, hindi pa po uusad itong investigasyon na ito hanggat hindi po makapagpalabas po, mga kabida, ng desisyon itong Senate Committee on Rules. Kasi po, yun nga ni-refer po, mga kabida, sa Senate Committee on Rules yung pagpapatawag po, mga kabida, sa 18 mga dating sundalo. Dahil nag-object ko dito si Senate President Tito Soto, ano? Dahil sabi po ni Senate President Tito Soto, teka muna, may mga reklamong isinampa po, ano? Laban po dito sa 18 mga dating sundalo po. Baka ma-technical tayo dito. Okay? Kaya nga, ini-refer po yon. Pero para sa akin, immaterial po yung complaints. Kasi unang-una po, mga kabida, nasa fiscal level pa lang yon, ano? Okay? Hindi pa po sa korte yon, mga kabida. At in fact,
mas supreme pa po yung investigation po ng Kongreso in aid of legislation, kahit na po yung usapin po ay nasa korte na po, ano, mga kabida. Yung rules on sub judice po, ano, mga kabida, sa aking pagkakaalam po, exempted po ang Senate or congressional inquiry dyan, ano, mga kabida. Okay, kaya nga, walang basihan yung sinabi po ni Senator Tito Soto na kailangan pa pong pagdesisyonan po yan ng Committee on Rules. Kasi meron na pong precedents po, ano, mga kabida, na nag-imbestiga po ang Senado kahit na po yung usapin po, mga kabida, ay nasa korte na po, ano. Katulad na lang po doon ho sa ginawa po ng Senate Committee on Foreign Relations po, ano, ni Senator Amy Marcos nung kasagsagan po, mga kabida, na dinakip ito kung si dating Pangulong Duterte at dinala po sa International Criminal Court, ano? May mga usapin po doon na nasa korte na po, ano, mga kabida. Kaya ang ginawa po ng mga resource person and nag-invoke po sila, mga kabida, ng right to self-incrimination po, ano, mga kabida. Diba? So, yon. Dito ko sa ginawa po ni Senator Ping Lacson, sa kanyang ibinunyag po, mga kabida, na naniniwala po siya na meron pong deliveries po ng pera, ano, mga kabida. Anong tingin at pananahon nyo dito? Okay? Mga kabida, ano po? Bakit bigla hong kumambyo? Ito hong si Senator Ping Lacson. Na-realize kaya niya na totoo yung sinabi po ng mga dating sundalo po, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the